Isa mapagpalang umaga po sa atin lahat. Purihin ang Diyos sa gabi ito. Sabihin niyo na po sa tabi, may gagawin ang Diyos na matindi sa umagang ito. Lord, muli, Panginoon, lahat na aming gagawin, lahat na aming sasabihin, Panginoon, ikaw po yung mataas. At Lord, iparanas mo, Panginoon, sa taong ito ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyo po ang patakila, papuri at pasalamat. In Jesus' name, Amen! Amen. Before nga po tayo kumanta, sabi mo nga sa katabi mo, si Lord nagle-level up yung mga bagay na binibigay at pinaparanas na sa'yo. So, dapat mag-level up din ang papuri mo. Ready na ba yung katabi mo? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, bawal na ngayon yung ulo-ulo lang yung gumagalaw. Dapat pati yung katawan gumagalaw. Amen. Dapat yung mga kamay niyan pinapalakpak para kay Lord at tinataas. Amen. So, are you ready for the new era? 1, 2, 3, go! It's a new era, let it begin. It's also favor, we're walking in. Your word was spoken, and we believe. You pour our blessing, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. We're on top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest day, and lifting up the highest praise. 'Cause you're worthy, 'cause you're worthy. Sing, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, sing, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. It's also favor for walking in. Your word is spoken, and we believe. You pour our blessing, and we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. We're on top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing. Cause we're living in the greatest day, lifting on the highest praise. Cause you're worthy, 'cause you're worthy. Sing one, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Say, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Say, we're dreaming bigger. We're dreaming bigger, we're stretching out. Our faith is rising, our future now. We're moving forward, no turning back. Your plan unfolded, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. We're on top of the world. Oh, it's a new sound that we're singing. Cause we're living in the greatest day, and lifting on the highest praise. Cause you're worthy, 'cause you're worthy. Blessings that we can't contain, and there are miracles we can't explain. And dancing in joy again. Cause you're worthy, 'cause you're worthy. Yes, Lord, yes. Yes, though we agree that yes, yes, it's in your heart to bless, bless, though we receive it. Say yes, yes, though we agree, yes, yes, though the people bless, bless, though we believe it. One more time, all the voices sing, you sing yes, Lord. Say yes, yes, though we agree that yes, yes, it's in your heart to bless, bless, though we agree that
lifted up the highest praise. 'Cause you're worthy, 'cause you're worthy. Blessing that we can't contain. There are miracles we can't explain. And that's it, it's all again. 'Cause you're worthy, 'cause you're worthy. One more time, sing everybody. Everybody celebrate. 'Cause we're living in a greater state. Lifting on the highest praise. 'Cause you're worthy, 'cause you're worthy, 'cause you're worthy. Blessing that we can't contain. There are miracles we can't explain. That's it, it's all again. 'Cause you're worthy, 'cause you're worthy. Sing, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Sing, whoa, oh, oh, say, whoa, oh, oh, say, whoa, oh, oh. Sing, all the boys sing. We sing, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Sing, whoa, oh, oh. Sing, whoa, oh, oh. Come on, let's all celebrate and clap our hands to our Lord. Hallelujah, we praise your name, God. Thank the Lord for the new year, for the new year, God. Hallelujah, maraming salamat, Lord, sa panibagong era na binigay niyo sa amin. So ngayon nga sinabi niyo nga, Lord, na nagla-level up, Lord, yung mga bagay na binibigay niyo sa amin at pinaparanas sa amin. Lalo pa ngayon, each year, no, lalong pabongga ng pabongga yung mga bagay na gusto mong ihain sa aming lahat ng mga anak niyo. Kaya Lord, ayaw din naman namin na hayaan na ikaw lang yung nagla-level up, kundi kami rin mismo ang pagpuri namin sa'yo. Because we know, Lord God, this year, di pa man po namin alam, Lord, yung pinaka-word for this year. Pero sabi nga, alam ko naman na it was announced already by our mentors or our leaders na marireceive natin ngayon yung individual word from the Lord. But before we receive that, of course, we need to make sure na ibigay muna po natin kay Lord yung dapat na papuri para sa Kanya. Amen? And sabihin mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Because you will receive something beautiful today. Sabihin mo po sa tao sa likod mo, you will receive something beautiful today. Amen? Alam ko naman na magaganda at pogi na yung katabi natin, pero meron pa daw, sabi ni Lord, there's more. May bago pa na magagandang bagay na ibibigay si Lord sa'yo. So kung last year pinagaling ka ni Lord, mas lalo pa po niyang titindihan ang pagbibigay sa'yo ng kagalingan. Kung pinagpala po tayo ni Lord and yung favors niya sobrang bongga last year, mas lalo pa po niyang iigihan ngayon. Alam niyo yan, so, si Lord, very, hindi siya nagbabago, pero mas lalong patindi ng patindi. So wag mo hayaan na ikaw mismo or yung katabi po natin ay hindi natin matindihan yung pagbibigay ng karapat-dapat para kay Lord. So before we start singing, can we all talk to God? Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil sinamahan niyo po ako last year. Pero alam ko, Lord, na today, simula ngayon, mag-e-expect ako ng magagandang bagay. Mag-e-expect ako ng miracles na nanggagaling sa'yo. Mag-e-expect ako, Lord, ng mga bagay na ipaparanas at ipapakita mo pa sa akin sa year na to. Lord Jesus. Through every wilderness, through every wilderness, your fire leads. When chaos rages, it's your peace we bring. Right in the center of the storm, we sing. We have this hope in every barren land. In every barren land, your promise grows. And I possess it. In every desert place, your mercy flows. You're always faithful, God, and this we know. We have
expecting a miracle. What our eyes cannot see, with faith we believe it's about to get beautiful. We know nothing's impossible. What our eyes cannot see, with faith we believe it's about to get beautiful. Time through every wilderness. Through every wilderness, your fire leads. Where every day your peace we bring. Right in the center of the storm we sing. We have this soul in every barren land. In every barren land, your promise grows. In every desert place, your mercy flows. You're always faithful, God, and this we know. We have this hope. It's about to get beautiful. We're expecting a miracle. What our eyes cannot see, with faith we believe it's about to get beautiful. We know nothing's impossible. What our eyes cannot see, with faith we believe it's about to get beautiful. Breaking through. We know your healing power. We know you're raising us to life. Oh, we know you're breaking through. We know your healing power. We know you're raising us to life. Oh, we know you're breaking through. We know your healing power. We know you're raising us to life. Oh, we know you're breaking through. We know your healing power. We know you're raising us to life. It's about to get beautiful. We're expecting a miracle. What our eyes cannot see is God. If faith we believe, God, it's about to get beautiful. We know nothing's impossible. God, what our eyes cannot see, with faith we believe it's about to get beautiful. We know you're breaking through. We know your healing power. We know you're raising us to life. Oh, we know you're breaking through. We know your healing power. We know you're raising us to life. Every step they better
better than you. There's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. Say there's nothing. No, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Say there's nothing better. There's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. It's our morning. You turn morning to dancing. You gave beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn morning to dancing. You gave beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. Sabi po sa kanta, you turn mourning to dancing. Sinabi dyan, si Lord kaya niyang ibigay ang kagandahan sa mga bagay na hindi kaganda-ganda. And kaya ni Lord, i-turn yung shame natin sa mga bagay na pwede nating ipagmalaki. And si Lord lang ang nakakagawa nun. Amen. So dapat ipakita natin kay Lord na may believe tayo sa Kanya by singing this song. We need to express na Lord, oo, naniniwala ako na Ikaw lang ang kayang makakagawa nito. Kasi maraming bagay na tayo, believe tayo sa ibang tao na kaya nagagawa to, kaya nagagawa yan. Pero tayo minsan nahihirapan tayong i-express na, oo nga no, Lord, Ikaw lang yung kayang nakakagawa nito, hindi kayang gawin ng tao to. Pero hindi tayo dapat sa basta salita lang, kailangan binibigyan po natin to ng gawa. Amen. So dapat yung katabi mo, tayo po mismo, ipakita natin na, Lord, oo, believe ako sa'yo. Para ipakita sa'yo na talaga nagwo-worship ako kasi believe na believe ako sa'yo. Kaya ngayon, kakantayin po muna natin to with power. Nasabihin natin na Lord, believe ako sa'yo na Ikaw lang ang nakakagawa nito. Walang katulad mo, walang mas better pa sa'yo. Ikaw lang ang nakakagawa nito. Amen. You turn morning to dancing. You gave beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn morning to dancing. You gave beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. Turn grace into godliness. You turn grace into godliness. You turn bulls into armies. You turn streets into highways. You're the only one who can. And there's nothing. There is nothing better than you. Yes, God, there's nothing better than you, God. Better than you, there's nothing. Nothing is better than you. There's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our
we pour out our praise to you. It's your breath and our love. So we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath and our love. So we pour out our praise to you. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Salamat kayo nagbigay ng hininga sa aming mga paghinga, Panginoon. Kayo, Panginoon, na ang gumising sa amin, sa aming pagkakatulog, na mayroong lakas at nandun, Panginoon, yung pagkitiwala na kami pinagkatiwalaan muli ng buhay, na kahit hindi kami perpekto, nagkakamali, nagkukulang, pero Lord, hindi po kayo napapagod, hindi kayo bumibitiw, Panginoon, ng pagkatiwalang tunay, Panginoon, patuloy kaming magbabago at patuloy kami, Panginoon, mapapaloob sa iyong kalooban. Salamat, Lord. Salamat sa isang taong nakalipas. Iningatan mo kami, sinamahan. Nagkaroon kami ng problema. Tinulungan mo kami masolve. Nagkaroon kami ng karamdaman. Pinagaling mo kami. Nagkaroon kami ng matinding kalungkutan, pero binigyan mo kami ng matinding saya, matinding dahilan para magpatuloy sa pagpupuri pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, salamat dahil kayo po, kaya niyong baguhin. Mga bagay na negatibo, kaya niyong gawin positibo para sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, inihahandog po namin sa iyo ang buong oras na ito para purihin ka, pasalamatan, paglingkuran, sambahin. And tunay, Panginoon, nais po namin mamahinga sa iyong piling sa pamagitan ng gawang nito. Muli, Panginoon, sa iyo ang lahat ng glory and honor, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes, hello, good morning. Good morning po sa ating lahat. Ngitian mo ang katabi mo ng isang magandang ngiti para ma-feel niya na wow, God is good. Yan, mabuti ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal. Yan, amen. So, kamusta po tayo sa pagpasok ng bagong taon? Meron bang mga nagbago sa ating mga buhay after ng 2023? Yan, amen. So, dyan lang po kayo kasi talagang sa umagang ito ay salubungin natin, ikalawang Sunday ng taon, salubungin natin ng may matinding determinasyon, pananampalataya, and bukas ang puso natin sa mga pwedeng gawin ng Lord sa atin. Sino po tayo na-excite po tayo sa bawat pagpasok ng bawat araw sa bagong taon? Sino po na-excite dito? Okay. So, mamaya po ay meron po tayong gagawin din po. Alam ko po, ito po isa sa mga inintay nyo, yung personal promise word from the Lord. Ayan, mamaya po ay ibibigay po natin, although ikalawang linggo na po natin. By the way, last Sunday, wala po kami paumanhin po dahil tayo po ay na-invite makapaglingkod din sa ibang lugar. So, pero puri ng Panginoon dahil talagang napakasarap na tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Nabalitaan po namin na talagang Sunday ay napakaganda po ng services and ang ganda po ng ating pong attendance. So, glory to God. Okay, by the way, nais ko pong hilingin po na tayo magka ng konting silent moment of prayer dahil po si Brother Rodel, yung Sister Alma, tatay po ni Madel at ni Ann ay dinala po sa hospital, may nahirapang huminga. So, tayo po ay mag-intercede sa prayer. So, let's have a silent moment of prayer for Brother Rodel. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Father God, kayo pong aming Diyos na makapangyarihan, dakilang manggagamot. Kaya Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo, tinataas po namin sa iyo si Brother Rodel, maging sa lahat ng mga may karamdaman. Kayo nga pong kumilos, kayo nga pong humipo, Panginoon, para po panibagong lakas, panibagong sigla, panibagong
resistensya pa ng pagkalumo sa kanilang mga katawan, Panginoon. At itinding mo po sila sa kanilang karamdaman. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, para po sa ibang mga announcement update, tawagin po natin si Pastor Ani. Yes. Morning po. Pakingitian mo nga po yung nasa kanan at kaliwa nyo na mga kapatid. Yan po. Good morning po, Nanay Nene, Nanay Tessie. Na-miss po namin kayo last Sunday sa pagbukas ng unang linggo ng taon ng 2024. So, ngayon po, meron po tayong VIP. Very important person. First time po natin silang nakasama today. Kaya po nais po nating hilingin tumayo sila para ma-welcome po natin sila ng ating palakpak. Nais po nating tawagin po is this Lucky King Mendoza. Where are you? Hi, Brother Lucky. Thank you for coming. And Brother Franklin Jan. Where are you, Franklin Jan? Montero. Welcome. Welcome po sa inyo pong pagdalo. Bali, si Lucky po ay invited po ni Brother Jomel Bagnas at si Franklin naman po ay invited ni Sin Madlang Bayan. So, ito pong awitin na ito ay para sa inyo. Welcome po kayo sa SOV family. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Thank you, Brother Lucky and Brother Franklin, sa inyo pong pagdalo. At mga birthday celebrants naman po natin this week. Woo! Nais ko pong munang magpasalamat po sa inyo, buong pamilya ko ng SOB family na hindi po nakalimutan ng aking kaarawan. Thank you po. Hindi man kayo, wala man dito yung presence niya, pero ipinaabot niyo po yung inyo pong regalo, yung inyo pong pagbati sa Facebook man, sa PM man. Salamat po sa presence man ninyo kasi po sinalubong na, isinarado pa ng kinabukasan yung birthday ko. Kaya maraming salamat po, SOB family. Lumabas po lahat ang inyong mga creativity, no? Yung nakaka-bless po. Kasi every birthday ko po, nasa fasting mode tayo session tayo or time, no? Pero last, kahit hindi fasting, pero yung aking cake pa rin, ay napakaganda kasi pang fasting gusto natin yan mga fruits, no? Made by fruits yung aking cake. So thank you so much. So sa mga nag-birthday po, Sister Noemi, thank you last Wednesday. Last week din po si Sister Zarina. So mga busog po yung aming mga tummy sa mga handa po ninyong i-share para sa church. So ang dami pong may birthday. At today po, birthday po ni Jacob Bagnas. Woo! At mamaya din po ang kanyang dedication. So, mag-ready na kayo mga ninong at ninang. At birthday din po ni Nanay Lydia de Guzman today. Andyan po siya. Happy birthday. Hallelujah. Salamat sa Lord. Ilang taon ka na po, Nanay Lydia? 84. So, salamat sa Lord kasi po, madami po tayo ditong mga senior na mga mommies natin na naggagandahan. Hindi tumatanda. Nakakayang umakyat sa hagdanan natin. Thank you, Lord. At salamat sa mga magigiting na ushers nating mga lalaki para sila ay alalayan sa pag-akyat. Thank you so much. Sa 15 po, Crystalline Abesada and Nanay Tessie Velasco, Teresita Velasco. Andito din po si Nanay Tessie. And sa 16 po ay ang
si Sister Rosalina Erle. So, wedding anniversary po. Yan po, kahapon po, kami naman po ni Pastor Angel ay nagdiwang din po ng aming wedding anniversary. So, after ng birthday ko, kasal naman namin, no? So, ano po ayaw namin pakawalan yung January. At 19 po, Brother Glenn and Kim Regundin. So, ang awitin pong ito ay para po sa inyo at para sa amin. Happy birthday to you. Happy birthday po! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary! to you. Thank you, Lord! Anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Woo! Alam ko po, marami pa pong magbe-birthday, pero after na mga napakaraming kainan nitong nakaraang December, mga holidays natin, gusto ko pong sabihin sa inyo na be excited kasi sa week na ito na darating, dito po dumarating yung mga himala ng dahil sa ating mga panalangin. Kaya po, this Monday, tomorrow, pakisabi mo sa katabi mo, bukas, January 15 to 21, ang ating pong fasting. Woo! Sino kaya excited dyan? Hindi lang po ito makakabuti sa ating kalusugan na malabas po yun ang ating mga toxins, kundi para rin po ito sa mga himalang panalangin na gagawin natin. Magpo-post po tayo everyday sa ating pong page. Kung hindi pa po kayo nakalike sa ating bagong page, Shield of Victory Cavite /Kawit. Alam niyo naman po na nahack po yung old account po natin kasi po actually monetize na po dapat po yung ating unang page. So siguro, syempre ang mga scammer, malalakas ang radar po nila. Kaya po kapag meron pong message po sa inyo from that old page na iba po ang pangalan, siya po yung nag-hack po ng ating page. So, wag po kayong, baka po kasi merong mga hingin sa inyo or something i-involve kayo. So, be careful po. Ito na po yung bagong page natin. Please like it. Shield of Victory Cavite /Kawit. Tama po ba, Sir Iman Bales? Ating multimedia head. So, yan po. So, tandaan po natin, kailan po ang start ng fasting? This is a Daniel's fast. Tomorrow po, 7 days lang po. Instead of 21 days, 7 days lang. Kaya, wag niyo pong hayaan na itong buong isang linggong fasting na to, hindi niyo maranasan ang goodness and miracles ni God. Meron at merong gagawin si Lord para sa inyo. Amen. At, sabi nga po ni Pastor, mamaya po, be ready, get ready, dahil po mamaya po, bubunutin nyo na po ang inyo pong promise word. Personal promise word ni God para sa iyo. So, ito po yung guidelines po natin para po sa ating fasting. Ang pwede po natin kainin ay ang mga sariwang prutas, gulay, pwede po lutuin ang gulay, at inumin po purong katas na mga prutas po or gulay. So, Daniel's fast po, gulay lang po tayo. Sa mga working po, pwede po kayong mag-skip 1 meal po. Pwede po kayong mag-rice ng 1 cup lang po, pero no meat, kundi vegetables pa rin po. So, ang ulam po ninyo. At yung pong mga dapat iwasan. Ano po yung medyo addicted po kayo na gusto nyong i-fast? Kasi po pag nagsasakripisyo po tayo at nananalangin tayo, dun po merong lumalabas na himala. Sino po dito kailangang fasting sa social media, sa Facebook? Mga kabataan, hello!
Yan. So, mayroon pong mga iba, ang ipafasting po nila ay hindi po sila magpe-Facebook, hindi po sila mag-online games, no? May mga nag-games po ng online games. So, kayo po nakakaalam sa sarili ninyo kung paano po kayo tutugunin ni Lord sa ipapanalangin natin. Kaya po, kung ano po, kung saan yung sa tingin ninyo, kape ba, yung hindi nyo mapigilan, diyan po kayo mag-sacrifice, ha? Pero, pwede naman magkape, pero organic, okay? No sugar, no creamer. Kung non-dairy products po tayo, okay? Para maging bumalik po yung lakas natin, humaba pa po ang ating buhay. Kasi yung mga blessings ni God ay gusto niyang maranasan natin. Brown sugar, pwede po. At saka po yung mga mascubado. Ayan, naku, napapangiti naman yung iba. Yan. Pwede naman po yung gulay ninyo, lagyan niyo po ng mascubado or kamote para po manamis-namis yung gulay po ninyo. So, yung creativity po ng mga nanay, alam ko po, alam nyo na. Pwede rin naman magsinigang, di ba? Ng puros gulay lang. Di ba po? At organic, talagang sampalok ang ating pong isasahog. So, be healthy everybody and spiritual healthy sa ating pong gagawing fasting na ito. Ayan. So, glory to God. Yung pong ating promise words, as I said earlier, mamaya na po yung personal word natin. At this coming February, yung kabuuan po ng promise word po ay ibibigay po sa atin directly or personally ng ating pong senior pastor, Pastora Malugalan. Bibisita po siya dito ng February. So, wag po kayong mawawala every Sunday kasi we will announce it. No? Ngayon po ay nandun na po siya sa SOB Apayao po natin. I-share niya na po yung goodness ni God dun sa promise word niya sa atin sa church as a whole ng SOB Shield of Victory. Kaya po, be excited po para doon. So, sa ibang mga prayer concern po natin, yung mga may sakit po, please, include niyo po sila sa prayers. Yung ating pong midweek worship, every Wednesday, 6:30 po yan. Kung di pa po kayo nakaka-attend, attend po kayo kasi dyan niyo po maririnig yung mga himalang testimony ng bawat isang miyembro ng ating mga ng ating simbahan. So ngayon naman po, pumunta po tayo, dumako po tayo sa ating pagkakaloob. Sinong ready? Sinong nag-ready ng kanyang kaloob para sa Panginoon? Actually, hindi pa po ito yung first fruit natin, no? Kasi napakaganda po ng mensahe ng first fruit. I-ready nyo lang po yan. Pero today, as of today, ang verse po natin ay nasa Deuteronomy chapter 16, verse 10. Sabay-sabay nga po natin itong basahin kasi every Sunday is a celebration na ginagawa ng Diyos sa atin sa buong isang linggo. Ready na po kayo? Basahin po natin ito. At habang binabasa po natin ito, pwede po nating ibigay ang ating kaloob. 1, 2, ready, go! Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo. Sa araw na iyon, dalhin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos ang inyong kusang handog mula sa inyong ani ayon sa dami ng pagpapala niya sa inyo. Ang ating pong pagkakaloob ay nakabatay po sa harvest or sa ani na binigay sa atin ng Diyos. Kaya po, pagpalain pa po kayo ng madaming ni Lord. Huwag niyo din po kakalimutan ng ating pledge offering. Pwede niyo po yung isama po sa inyong offering. God bless po! There are things that I know. There are things that I know. But I will know. For in a fire standing up, there are new opportunities. As God opens the doors, the great possibilities. It does see me go. Oh, you open up the heaven, open up the doors.
compromise, here I am, ready to go all the way, love. You give it back for the stolen as a level up. Moving on from the past, here I am, ready to go all the way up and up. Yes, amen. Yan, sabi nga ni Pastora ay ma-excite po tayo sa gagawin ng Panginoon sa araw na ito dahil meron pong word na bibigay ang Lord sa ating individual. So, wait lang po natin. Yan. Amen. Sino po excited dito sa word nyo? Bagong word ng Lord. Okay, bago po natin matanggap yung bagong word, ang tanong dito, sino po dito yung word na hawak nyo na experience nyo po? Pina-experience ng Lord yung bagong word. Kaya po sa mga naka-experience, lalo po tayo na-excite. Ayan. So, okay. So, sa umagang ito, muli po ay tayo po nasa ikalawang araw po ng ikalawang linggo ng 2024. Magandang tayo po ay magbaon ng maraming direction from the Lord. Kasi nga sa taong ito, hindi po natin alam possible na masalubong natin. Pero isang bagay po alam natin. Ang Diyos po natin mabuti. Ang Diyos po natin, ang ako hindi po niya tayo iiwan, hindi po niya tayo papabayaan. Nandiyan po siya for us. Okay? In 2 Timothy chapter 3, verses 12 to 17, again, ikalawang Timoteo, 3:12 hanggang 17. Again, 2 Timothy chapter 3, verses 12 to 17. Sabi po dito, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Yan. While evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, continue what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learn it. And in verse 15, and how from infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the men and women of God may be thoroughly equipped for every good work. May the Lord bless us upon the reading of His Word at sumaating yung magandang spirit and message mula sa kanyang mga salita sa umagang ito. Amen. So, sabi natin, as we enter the new year, marami tayong opportunity to reflect na nangyari sa 2023. There were a lot of things that we went wrong in 2020, maaring 2022, but there were also some things that went right. Hindi naman po lahat ay negative, tama? Hindi naman po lahat ay pangit. Marami actually, pag binilang po natin, mas marami pa rin yung magagandang bagay. Amen. So kaya lang, mas madali po tayong catch yung ating attention sa mga negative. So, in our personal life, we made some good choices. Nagkaroon po tayo ng mga magandang pagpili. And nagkaroon din po tayo ng maling pagpili. Kaya tayo po ay nagkaroon ng problema. So, for what is worth, we can now look back on our choices and hope 2020-2024 will be better. Amen. Ito po yung ating gustong ipanalangin sa Lord, na yung 2024 ay maging better than 2023. So how we choose to respond to the world in 2024 is totally up to us. Kung paano natin ma-feel yung word ng Lord, yung kanyang direction, is nasa sa atin po yun. Kailangan po embrace natin, accept po natin, kailangan po natin itong samahan ng pananampalataya. We can carry our baggage from 2023 into 2024 or we can choose a different way. Tayo po ay nakatungtong po sa tinatawag nating January. Hello? Instead of January, sabi sa katabi mo, January. Magsimulan po natin ng January na no worry. No worry kasi ang Diyos kasama natin. Sabi nga dyan, the Lord Himself goes before you and will be with you.
He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. O, hawakan mo yung katabi mo. Sabi mo, i-declare mo yan. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Amen. Amen. Yan. So, kaya po sa umagang ito, gusto ko ibigay sa inyo to make 2024 better than before. Yan. Sino po dito, yun ang gusto nyo? Nang 2024 is better than before. Yan. So, paano ba mangyayari yan to make 2024 better than before? Bibigyan ko po kayo ng 4 na R. Sabi niyo, R. R. Yan. Manggigil po tayo sa pagpasok ng taon. R. R. Unang R, reflect. Sabi niyo po, reflect. So, magandang gawin po natin, although some of you, nung 31 nag-reflect, gumawa ng mga New Year's resolution na walang pagkakaiba sa nakaraang New Year's resolution, nakaraan. Magpapapayat na ako. Magda-diet ako. Yan, isa sa mga frustration po natin, na every year, ating pong New Year's resolution yan. Pero pagdating ng January, kahit nag-fasting, after ng fasting, ayun na naman. Back to normal. Okay. Ano pa yung mga bagay na nire-reflect po natin? Kamusta yung nakaraan? Ano ba yung mga naging maling decision ko? Bakit ba ako nagkaroon maling desisyon? Masyado akong naging hurry. Nagmadali ako. Nakalimutan kong sumungguni sa Diyos. Okay? So, yan yung mga bagay na pwedeng i-reflect. Ano pa? Ano ba yung naging karakter ko? Ano ba yung pagkakamali kung bakit parang na-down ako? O minsan, may akong portion sa buhay ko noong 2020, parang yung spirit ko parang lumamlam. Reflect. So sabi nga, ask God to reveal the errors in our thinking. First, ask God to reveal the errors in our thinking. Lord, i-reveal mo nga sa aking isipan. Hindi ko po maisip lahat yung mga pagkakamali ko. Pwede po bang kayo po mag-reveal sa mind ko? So that maging aware po ako na itong taong ito, hindi ko na po uulitin to. Yan. Hindi ko na po susundan ito. Hindi ko na po babalikan ito. So ask God to reveal the errors in our thinking. Sabi nga, wag lang puro pagpapala ang hingi natin sa Panginoon. Hingin din natin yung pagtatama para ang buhay natin manatili sa tama. Tama? Okay, di ba? So wag lang puro pagpapala. Hingin din natin pagkatama. Lord, thank you for your blessing. Salamat sa pagpapala. Pero Lord, itama mo rin po ako. No? Para every time na darating ang blessing mo, hindi po ako mamali. Kasi minsan, humingi tayo ng blessing, dahil hindi po tayo nagpatama, nung dumating ang blessing, ibang tama ang tumama sa atin. Nakalimut tayo kay Lord. Yung dati, masigasig tayo, biglang nawalan tayo ng time kay Lord. Mukhang hindi yata naging blessing. Kasi nga, hindi nagpatama. Dapat magpatama muna po tayo para pag dumating ang pagpapala, magamit natin, mahawak natin ng tama. Tama? Amen. So, pangalawa, never stay with negative feelings. Never stay with negative feelings. Frustration, sadness, shame, fear, grief, guilt, sadness, depression, despair, envy, doubt, jealousy. Bitawan natin yung mga pa-victim spirit na yan. Parang pili mo, ikaw aping-api, pero actually, sabi nga nakita ko yung post ni Jean, ano? Yung anak niyang si Gidi, kinagat yung ate niya. Pero nung nag-iyakan na, parang mas biktima si Gidi. Ano yung mga bata nga, di ba? Sa mga anak natin, no? Minsan yung maliit, may gagawin sa ate o kuya. Pero pag umiyak na, mas matindi iyak ng bata. Parang siya ang pa-victim, no? So parang gano'n. So bitawan na natin yung pa-victim effect. Parang ganito. Yung mga nagbibigay sa iyo ng pait, bitawan mo na yan. Halimbawa, saan mas mapait? Yung kapeng decaffeinated o decaffeinili? Pero itong masarap, kahit ang kape ay mainit, pero nagiging matamis kapag ako ang tinili. Si Jan kinikilig. Kasi wala pang pumipili. Ayan. Okay, so, masarap yung kahit bitter sa mapait siya, pero pag ako pinili, tumatamis ang buhay. Ayan, okay. So,
When negative feelings move upon you, reflect and recognize the danger of feeding those feelings and keeping them alive. Pag tinamaan ka ng negative feelings, reflect agad. Huwag mo hayaang manganak yan ng ibang feelings. Sabi nga sa kantang feelings, nothing more than feelings. Ayan. So, ano lang yan eh. Pero pwede mo ipagpag yan. Pwede mo ipagpag. Yung naramdaman mo na mali, wag lang naramdaman. Gumawa ka ng paraan para matama yung mali. Kung kailangan humingi ng sorry, humingi ka ng sorry. Kasi minsan, pag nagkamali tayo, yung feeling natin, nahihiya ako eh. Kaya lang yung hiyang yun, nangyayari, parang nagiging pride. No, yung taong nagawaan mo, nasaktan mo, ang feeling niya parang ikaw pa nagmamalaki. Hindi. Humingi ka ng sorry. Kasi yung feeling na parang nahihiya, may nakakaya nga yun. Parang may ginawa ka na, parang nagmamalaki ka pa. Hindi. Hingi lang ng tawad. Makikita mo, solve ang problema. Huwag mong patagalin. Kasi pag tumagal yan, nanganganak ng problema yan. Na another feelings. So, hanggang sa ikaw ay bumaon, hindi mo na maramdaman paano ka babangon. Correct. So, pangalawa, more love in your heart. Simulan po natin ang taong ito na more love in your heart. Kaya nga po tayo every year na lang bago magtapos ang bagong taon. Nagkakaroon po tayo ng gift giving because gusto po natin maparamdam yung more love in our heart. As a church, tayo po ay may malaking puso. No? Tayo po ay nandoon, ready tayo to love, ready tayo to accept, ready tayo na tumulong sa mga taong makarecover, makatulong sa mga taong feeling nila alone sila. We're here as a family. No? So always pray to have eyes that see the best in people, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, and a soul that never loses faith in God. So, more ang panalangin natin sa taong ito, Lord, bigyan mo ako ng malaking puso na ako po ay matutong magmahal. Mas malaki yung bigay mo sa akin pusong mapagmahal. Na kahit minsan masakit na, minsan mahirap, pero hindi. Ikaw nga po, ganun din ang naging tingin mo po sa akin. Ganun ang nagawa ko sa iyo, pero minahal mo ako. Lord, bigyan mo ako ng pusong tulad ng puso mo. Kaya nga, iyon po yung panalangin natin. Bigyan tayo ng to see the best in people. Ang makita po natin ay best. Natuwa po sa isang video na napanood ko, mga good marites. Nagmamarites sila, puro positive. Di ba? Nakakita sila magkahawak ng kamay. Siguro mag-best friend talaga sila. Ayan, hindi yung, ay, di ba? Ay, yan. May nakitang ganito, ay. Hindi, puro sila positive. Kaya yung isang sigado nagwawala, may marites nila, good marites. Sabi niya, siguro ito, hindi, itong taong ito, may puso din yan. Siguro may problema lang sa ngayon. Narinig nung nagwawala. Sabi niya, kayo talaga, wala na kayo nasabing masama sa akin, puro na lang mabuti. Oh, di ba? Di ba? Ganyan yung tipong gano'n, nagagalit sa iyong kapwa mo, ikaw wala ka nang inisip na masama sa akin, puro na lang mabuti. Wow. Kung gano'n ang buhay, ang gaan ng buhay. Ay sabi mo sa katabi mo, yung magbigay ka ng isang mabuting salita sa katabi mo, sige. O, maganda ka, mabait ka, nakaka-bless ka. Okay? No? You look gorgeous. Ha? You're so handsome today. Yan. No? Nung nakatabi kita, gumaan ang tiling ko. Na-bless ako. Yan. So, say something good. Kaya nga, mga kapatid, pagsawaan mo na ang bitter apple. Sa taong ito, subukan mo naman ang fine apple. Alam niyo po ba yung bitter apple? Ang bitter apple po ay English din po ng ampalaya. Bitter melon po, bitter gound, and bitter apple po ang English pala na ampalaya. Di ba? Ang alam lang natin, bitter melon. Hindi po. Yung pala, sa iba pala, ang tawag sa ampalaya sa English ay bitter apple. Ayan. Kaya nga, pagsawa mo ng bitter apple sa taong ito, subukan mo naman ang fine apple. Lord, sabi mo, Lord, gusto ko po, fine apple. Ayan. So, maging fine apple. Diba katabi mo, mukha ba siyang bitter apple or fine apple? Ayan. Fine apple. We're fine.
Magiging mangyayari lang po yan kapag po tayo po ay pupunuin natin ang puso natin ng 4 na letra. L-O-V-E. Love. Love. No? Ang Lord po natin ay Diyos ng pag-ibig. Kaya bilang mga anak, dapat po tayo ay mga anak ng pag-ibig. Yan. So, hindi lang po yung pag-ibig sa opposite sex, kundi pag-ibig sa lahat ng uri ng tao. No? Dapat po ganon. Tingnan nyo, ito yung sinare ko ng last Wednesday, pero gusto ko po ulitin. Everyone makes mistakes in life, but doesn't mean they have to pay for them the rest of their life. Marami po kasi kapag nagawaan ng pagkakamali, tandaan mo to, itataga ko sa bato, hindi kita mapapatawad. Itataga ko sa bato, gaganti ako sa'yo. Hanggat hindi ka gumagapang. Tandaan mo to, isang bala ka lang. Oh, di ba? FPJ. Well, hindi. Everyone makes mistakes in life. Sino po dito hindi nagkasala? Taas po kamay. Kasi pag nakita niyo sarili niyo hindi kayo nagkasala, ngayon pala nagkasala na kayo. Oo, ni minsan di kayo nagsinungaling. Ni minsan di kayo nakagawa ng mali. Kaya kung sinabi mong ikaw ang taong di nagkasala, ngayon din nagkasala ka na. Okay? So, sabi doon, sometimes good people make bad choices. It doesn't mean they're bad. It means they're human. Yang katabi mo, minsan nagkamali yan, pero hindi sabihin talagang bad na bad yan. No, hindi. Nagkamali lang siya sa kanyang pagpili. Kaya nga, ang kailangan po natin, sabi nga, madalas yung sabi natin, sapagkat ako'y tao lamang. No? So, yun yung mga madalas natin binabanggit. Sapagkat tayo tao lamang. Okay, tayo tao lamang, pero nga, ang maganda po dito, meron po tayo po ngayon isang tao na sinasamahan ng Banal na Espiritu. Kaya meron po tayong conscience para gawin po natin yung tama. So kung meron mo mga taong nakagawa sa inyong kasalanan, mapait, masakit. Pero, let go, patawarin nyo. Yung bang, alam mo yung, kahit na mahirap, pero, sige lang, kasi ang Lord tayo, pinatawad tayo eh. Yung magigil na ka na pag nakita. Ako lang po, di ba? Pag-preach ako dito, di naman lahat kayo tuwa sa akin eh. Iba sa inyo, mga ngiti, talagang kakain ako ng buong buo eh. Pero anito ako sa harapan, parang, ang hirap, no? Yung may mga things ay parang, duda sa sinasabi mo, no? Pero tuloy lang. Lahat po tayo, tao lamang. Pero ang kagandahan lang kapag kay Lord, kakaiba ka na. Isang taong may banal na spirito. Amen? So, okay. It is time to make it right with God. It is time to make it right with yourself. It is time to make it right with your fellow man. Ito'y panahon para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos, tamang pagtingin sa ating sarili, and tamang pagtingin sa ating kapwa. Pangalawang R. Resolving. Nag-reflect po tayo. Yung reflection without resolving, parang ganito yan. Yung New Year's resolution without solution, ito lang po ay parang, ano yun? Revolution. Alam niyo yung sasakyan na nirevolusyon, hindi siya umaandar, pero brum, brum, brum. Yung motor, di ba? Brum, brum. Ay, mangkukulang pala yung brum, di ba? Sumasakay sa brum yun. Oo. So, nire-revolution mo, umaandar yung makina pero hindi siya umaandar. Yun yung mga New Year's resolution. Kaya nga, reflection without resolving, scratch pa rin yun. Kaya pangalawa po natin resolving. Ano yung resolving? Una, magkaroon tayong deeper commitment na gawin yung tama. I-commit mo sarili mo, hindi, sa taong ito, yung mga bagay na pagkakamali ko, hindi ko na ulitin. Yung mga bagay na naging dahilan para masaktan ko kapwa ko, hindi ko na ulitin. Magiging aware ako, sabihin ko, gagalawin ko, no? Para yung kapwa ko, naiingatan ko rin. Kasi sabi nga, kapwa ko, pananagutan ko sa Diyos. Di ba? Kasi sabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love others as you love yourself. Yan. So, resolving. Una, deeper commitment. Pangalawa, stop saying but making it. Wala na yung puro salita lang. Dapat may gawa. Magbabago ako. Hindi. Gawin mo na. Ito nga, meron nga kami pag-uusap sa mga retreat namin.
meron daw, di ba, meron tayong mga encounter, retreat, no? So, victory retreat na tawag natin ngayon. So, meron daw doon mga, kwentuhan kami, meron daw silang members, 3 beses na nag-encounter, 4. Bandang dulo, sabi ni Pastor Lito, doon sa mentor, na, bro, hindi na encounter ang solusyon yan. Gagastos pa. Ang dami pang mahihirapan sa pag-ano sa kanya, hahandle sa kanya. Sabi mo, huwag nang gumastos. Sa lang solusyon dyan, magbago na lang. Sabi mo sa kanya, magbago ka na lang. Hindi retreat, hindi encounter. Magbago ka na lang. Yan, sa katabi mo, bago na lang. Libre pa, bago na lang. Sabihin, stop saying but making it. May kasamang gawa. Kumilos tayo. Mag-decide tayo. Mag-i-commit natin, gagawin natin to. Doing nothing is worse than life spent doing. Okay? Doing nothing is worse than a life spent doing. Then another one, sabi nga, stop emoji, be strong spiritually. Minsan, marami tayong mga, lalo ngayon sa social media, no? Dinadaan natin sa emoji yung ating emosyon. Hindi, huwag kang emoji. Mag-devotion ka. Hingi mo kay Lord na yung mukha mo palitan ng kakaibang karakter o ibang itsura. O yung karakter po natin, huwag puro emoji. Dapat spiritually tayo po tumaas. Kasi hindi naman po natin maitatago kahit mag-post ng mga bagay na magandang bagay. Pero hindi matatago kay Lord, ano ba laman ng puso mo? Ano ba intention mo? Ano motibo mo? Kaya dapat, bawat gagawin po natin, dapat meron tayong commitment na itong bagay nito, accountable po tayo. Gawin mo na lang ang tama. Okay? Marami naman po nagtatama sa atin. We have our mentors. Sa preaching po natin, may pagkatama. So, kailangan po dito, yakapin po natin yung pagkatama. Baunin po natin yung mga direksyon yan. So, ask God to change not just your situation. Ask God to change you, not just your situation. Kasi minsan, ang pinapabago natin situation, Lord, baguhin mo nga po yung kapitbahay ko, baguhin mo nga po yung asawa ko, baguhin mo nga po yung kapatid ko, baguhin mo po lahat ng paligid. Never natin sinabihin, Lord, baguhin mo po yung nararamdaman ko. Kaya kahit nagbago yung nasa paligid, naiwan sa yung negative, malisyoso ka pa rin. Yung bang dumaan ka lang, may nag-uusap, ako siguro pinag-uusapan ng mga yan. Masyado kang famous para ikaw pag-usapan lagi. Diba, pagpasok sa church, oh. Ayun, yung mga anong yun, no? Yung mga nasa asher na yun, tayo pinag-uusapan yan, no? O, tininan yung damit ko, siguro, inuuri yung damit ko. Hindi ganoon, wag ganoon. No? Ibig sabihin, dahil punong-puno ka ng bitterness and mali sa buhay mo, bawat kilos na mabigyan mo ng mali interpretation. No? Baka naman hindi naman ikaw pinag-uusapan. O baka talagang hindi naman ikaw pinag-uusapan. Naisip mo lang yon. Okay? So, kaya nga, ask God to change you, not just your situation. Pangatlo, meron tayong, nag-reflect tayo, then meron tayong tinatawag nating solusyon. Di ba? Then, after that is resting. Magpahinga tayo. Nakakapagod mag-reflect. Then after that, tumugon tayo. Ang kasunod doon, mapapahinga ka. Sino dito marami kayong pinatawad bago matapos ang taon? Ang gaan ng buhay. Yung bang sinabay nyo sa paputok yung putok ng dibdib mo. Nung habang puputok, sinisigaw mo yung pangalan. Sino yung ganon? Dapat nung sumabay yung paputok, sinigaw mo na, ah! Pagkatapos yung pagbaba ng mga paputok na, pati yung dibdib mo, ah! Di ba? Ang sarap ng feeling. Pagkatapos mo isigaw yon, pagkatapos mo talagang inililis ng todo, pagkatapos ng putukan, ang sarap kumain ng barbecue. Ang gaan-gaan ng feeling. Amen. Sinabayan mo ng panalangin. Sinabayan mo ng Lord, salamat. Okay, resting. So, paano ba tayo mag-rest? Be governed by His providence. Magpahinga tayo sa mga pangako ng Panginoon. Magpahinga tayo sa kanyang mga direction. Sabi nga in Matthew chapter 14, verse 22, immediately Jesus made His disciples get into the boat and go to the other side before Him. In Psalms 4 verse 1, you have enlarged me in my distress. Yan. Kaya si Lord willing po tayong pahingahin. Tignan nyo.
Our storms will grow our faith. Maging positive po tayo. Our storms will grow our fellowship. Nangyari po sa atin nakaraan, pero nakita ko mas tumibas, nadagdagan pa ng tibay yung ating samahan. Parang ako lang yata nakaramdam nun. Sa akin yung tibay, sa inyo samahan, ganon. Hati tayo, ganon. Akin yung tibay, sa inyo samahan. No. Di ba, mas lalo tayong naging kaya na nagkaroon tayo ng anniversary, mas matindihan tayo. Nung Christmas, matindihan yung ating Christmas party. Di ba? Binless pa tayo ng maraming parapol. Nawala na po yung nag-iisip ng negative sa parapol kasi lahat kayo nakangiti umuwi. Yung iba, parang napatanong, bakit ang dami kong nabitbit? Nagka-doble-doble. Yun ang masarap, di ba? Hindi yung dati, bakit hindi ako nabunot? Ayan. Pero ngayon, bakit parang sobra ako? Meron kayang hindi nabunot? Yun ang mga magandang reaction. Palakpakan mo sarili mo. Wow! God is good! Amen! Amen. So, wala na tayong espiritong pandududa. Kundi nandito tayo sa espiritu na kung saan gusto po natin tayo po ay maging bahagi. Yan. Kaya yung mga food, yung mga presentation, wow! Kasi nga, naramdaman natin yung unity and family spirit. Okay, so, then, different storms will grow us. No? Different storms will grow us. Sabi natin, yung correcting storms, ito pinarasa ni Jonah. Lumisa sa kalooban ng Panginoon, kinain siya ng balyena. According sa story, no? Pang-story pang bata. Malaki isda, ibig sabihin. Kinurek siya ng Lord sa pamamagitan ng storms. Pangalawa, perfecting storms, yung disciples. Disciples, nakaranas sila ng storm. Sila yung naglalakbay sa gitna ng dagat, naramdaman yung matinding storm. Doon po sila binigyan ng Lord ng matinding direksyon. Kaya yung storm po natin, marahil ito po ay correcting storm or perfecting storm. Saan man doon, ito pa rin ay blessing from the Lord. Amen. In John chapter 10, verse 10, second paragraph, sabi po dyan, I have come that they may have life and have it to the full. Yun yung pangako ng Panginoon. Ako'y naparito para bigyan kayo ng buhay na kasiyasya. No? Buhay na kasiyasya. Actually, ang gusto ng Lord, hindi lang kasyang-kasya. Ang sabi niya, kasiyasya. Ibig sabihin, yung blessing ng Lord, i-stress pa niyan. Para po tayo makapag-bless din others. Okay, so, God, our loving Heavenly Father, desires for you and me a life that is fulfilling, rewarding, and meaningful. Yan. Kaya nga, but many of us rob ourselves of enjoyable life by engaging in unhealthy and productive activity called worry. Kaya nga sabi sa awitin, do not worry. Be happy. Someone said, worry does not empty tomorrow of its troubles, but rather robs today of its strength. Yung pag-worry, hindi nakakadagdag ng buhay. Nakakabawas ng buhay yan. Nakakataas yan ng altapisyon. Okay? So, yan. Tampasa ko na po yan. Okay, alam ko, excited na po ko sa inyong personal word, no? Worry is a conversation you have with yourself about conversation you have with God about things He can change. Prayer is a conversation you have with God about things. Ulitin ko po. Worry is a conversation you have with yourself about things you cannot change. But prayer is a conversation you have with God about things He can change. Okay? In Proverbs 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong malakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sabi nga sa kanta, itatawid sa landas. Itatawid tayo sa landas. In verse 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Okay? Para po, maranasan po natin yung better year than before. Okay? So, change your, yung naramdaman natin, baguhin po natin yan. From sad to happy. Happy lang. Walang sad, happy lang. Maging goal natin, walang sad, happy lang. Paano ba nalalaman ang tayo sad? Sad-sad ang nguso.
Tinan mo yung itsura. Tinan mo nga katabi mo kung sad ang uso. Sad yan. Pero pag yung ngiti niya nakabatak, ay nakangiti yan. Okay, so, then for rejoicing, after natin mag-resting, lagi naman natin balik sa Lord ibalik natin sa Lord yung papuri. Any blessing, malit malaki, thank you Lord. Magpuri tayo sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon. Kaya, ang kasunod doon, rejoicing. Rejoicing. Let's rejoice. Enjoy life with Him one day at a time. No? Sabi nga sa kantang panahon ni Brother Manny, one day at a time. Sweet Jesus, di ba? Yung kantang one day at a time. No? Mamuhay tayo one day at a time with Jesus. And maramdaman natin ang tamis ng bawat araw. Sabi nga, pag tayo nasa Panginoon, this is the day that the Lord has made. Every day is the day that the Lord has made. Amen? So, enjoy life with Him one day at a time. For some reason, however, most of the time, God doesn't show us what tomorrow holds. Maybe it's simply because He wants us to trust Him for tomorrow. Maybe, may mga kasalubong tayo hindi natin maintindihan. Sinadya ng Lord yun. Para po tayo magtiwala sa Kanya. Para po tayo kumapit sa Kanya. So God tells us not to worry about tomorrow in Matthew chapter 6 verse 34. And He tells us to ask for our daily provision in Matthew chapter 6 verse 11. And we know that God's mercy are new each morning from lamentation. But in Matthew chapter 6 verse 34, listen, therefore, do not worry about what? Tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kasi marami tayong inaalala, inintindi, na hindi pa naman dumarating, inintindi na natin. Hindi. Hayaan mo everyday lang. Mamuhay po tayo everyday. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. So do you want to worry less? Enjoy life more. Okay. So today, as we go on sa ating taong ito 2024, again, ito po yung tanong po natin. Do you take Jesus Christ to be your Lord and Savior? Sa mga hindi pa talaga nagkukumit ng buhay sa Panginoon, ito yung question. Do you take Jesus Christ to be your Lord and Savior? So, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness, in health, to love and to cherish as long as we both shall live. Yung pong tanong, if so, please respond, I do. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, gawin po natin personal, I take you, Jesus, to be my Lord and Savior, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish as long as we both shall live. Jesus, this is my response. I do. I do. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, let's go forward after reflection. Let's resolve to be better. Let's ensure we are resting in Jesus. And let's rejoice in the grace and sovereignty of God. Woo! Sige po, tayo po lahat tayo tumayo. Before bigay yung personal word, let's pray this prayer all together. Let's pray this prayer all together in count to 3. 1, 2, 3. Heavenly Father, I heartily appreciate you for bringing me safely in 2024. Thank you, dear God, for destroying the traps that the enemy set for me in 2024. Dear Lord, I appreciate you for fighting all my battles in 2023 and bringing me unscathed into 2024. Father, I thank you for the opportunities you have prepared for me in this new year.
Thank you, Lord, in advance for the divine opportunities that will come my way in 2024. I thank you, Lord, for you have sent your angels to go before me to prepare the way in 2024. Thank you, Lord Jesus. You have prepared for me in 2024. Thank you, Lord, for all that you have planned to accomplish in my life in 2024. I thank you, God. Sorry. I thank you, God, for all the heavenly blessings you have restored upon me in 2024. Thank you, oh Lord, for yet another chance to start afresh. Thank you, Lord, for setting me free from all the shackles that held me back in 2023. Father, I thank you in advance as you cause your will to manifest in my life this new year. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. One. There are things that I know. There are things that I know. But I will know. For in the Father I stand in awe. There are new opportunities. As God opens the doors, He creates possibilities. New doors, here we go. Oh, you open up the heavens. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. To give it back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Behind the closed doors, there are new things about to unfold. All I will learn, this is a year of our growth. There are new opportunities as God opens the doors. He creates possibilities. New doors, here we go. Oh, you open up the heavens. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. And give it back for what's stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Sige, lahat ng mga mentors, dito po kayo, mentors. Okay, pag-awit po ulit natin ng chorus, be excited. Ngayon pa lang, hiniling sa Lord, i-open yung door o bigyan kayo ng matinding blessing. So, mentors, come on. Get, walang po kayo ng exacting bilang na meron kayong tao ngayon dito, no? Mentors, walang po kayo nung according sa tao nyo narito ngayon, ha? Okay, let's sing again. Come on. Open up the heavens, open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. To give it back what was stolen. As a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way, Lord. You open up the heavens, open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. You give it back what was stolen. As a for the past. Here I am,
Okay, yung pong bibigyan po natin, yung nandito lang po ngayon, no? So, yung lang po nandito ngayon, yung bibigyan po natin ng word, okay? Sa mga mentor, yung mga tao niyong wala ngayon, yung lang po ngayon lang nandito. Okay. Sabi po sa Psalms 119 verse 129. Again, Psalms 119 verse 129. Sabi diyan, listen, every word you give is a miracle word. Wala, huwag niyo muna pumupusan, ha? Sabay-sabay po tayo. Okay, magbukas. 1,000. Yan. Sabay-sabay po tayo, ha? Ngayon, pag binuksan niyo po yan, mag-react naman po kayo kung natuwa kayo. Paramdam niyo kay Lord na masaya po kayo. Amen. Paano ba maging masaya? Yun, ganon, no? Okay. Meron na po ba lahat? Okay, meron na po ba lahat? Okay, let's sing again. Kanta muna po tayo. Kantayin po natin yung chorus again. Bira na. You open up the heaven, open up the doors. Here I am, Ready to go away. Lord, you give it back. Give it back for the story. There's a level up. Moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Lord, you open up the heavens, open up the doors. Here I am, ready to go all the way. Lord, you give it back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Okay, are you ready? Are you ready? Sige, taas po natin. In count of 3, sabay-sabay po natin buksan. 1, 2, 3! Woo! Woo! Amen! Open up, my dreams go live. I got it straighter. Open up, my dreams go live. I got it straighter. Open up, my dreams go live. I got it straighter. Open up, my dreams go live. I got it straighter. Open up, my dreams go live. I got it straighter. Open up, my dreams go live. I got it straighter. Open up, my dreams go live. I got it straighter. Open up, my dreams go live. I got it straighter. There are new opportunities. I've got open the doors. He creates possibilities. New doors, here we go. Sige, isa nga pong... Hey, amen. Isa nga pong mic. Okay, mabilis na lang po. Iikot natin yung mic. Sigaw niyo yung word niyo, ha? Come on. Okay. Sigaw niyo, ha? Pasa-pasa yung mic. Come on. Malakas, Jose! Basahin mo yan! Ako muna! Supernaturally free! Wealth transfer. Pinagpalang 2022! New beginning! Promotion! Radical favor. Wow! New doors. New doors! Unstoppable blessing! Come on! Millionaire's anointing. Yes! Abundance. Abundance! Wow! Victorious. Wow! Victorious! Overflowing blessing. Overflowing blessing! Enlargement. Enlargement! Enlargement! Woo! Miraculous increase. Miraculous increase! Come on!
Empower. Incredible blessing. Oh! Promotion! Masaganang 2024! Ano 2024? Victorious! Expansion! Divine visitation! Divine visitation! Masaganang 2024! Masaganang 2024! Greater blessing! New season! New season! Pinabulong 2024! Amazing blessing! An unusual blessing! And our own blessing para kay Nanay Nanay Tessie ang divine favor! Divine favor! Greater opportunities. Amazing expansion. Report! Prince Philippine! Amazing team. Greater victory. Yes! Amen! New season. Greater victory. Greater victory! Kay Nanay po, acceleration! Acceleration! Supernatural increase. Extraordinary blessing! Restoration. New big restoration. Restoration. Divine visitation. New beginning. Miraculous increase. Uncommon favor. Empowered! Bless in all things! Supernatural provision. Pinagpalang 2024. Wealth transfer. Wealth transfer! Millionaire's anointing. Yes! Success. Financial breakthrough. Release of inheritance. Empowered. Fulfilled. Breakthrough. New doors. Revelation. Radical favor. Double blessing. Unstoppable blessing. Destiny fulfilled. Dreams fulfilled! Yes! Milagros sa 2024. Double English! Double increase! John! John! Abundance! John! John! Masaganang 2024! Storehouse filled! Crowned with blessings. Incredible blessing. Pinamurang 2024. Super blessing 2024. Divine favor! Come on, let's celebrate! Sky opens the doors. He creates possibilities. New doors, here we go. 1, 2, 3, oh. Open up the heavens. Open up. Open up the doors, here I am. Ready to go all the way, Lord. Giving back what was stolen as a little life. Moving on from the past, here I am. Ready to go all the way, everybody. Open up the heavens. Open up the doors, here I am. Ready to go all the way, Lord. You're giving back what was stolen, there's a level up. Moving on from the past, here I am. Ready to go all the way, Lord. Open up the heavens. Open up the doors, here I am. Ready to go all the way, Lord. You're giving back what was stolen, there's a level up. Moving on from the past, here I am.
po natin yung mga word natin. Yes, Lord. Sabi nga, every word from Psalms, every word that comes from the mouth of God na binigyan ng Lord sa atin is a miracle word. Kaya yung Amen. hawak nating word na yan, ito po ay personal word po natin. No? Yung iba, nagugad po kayo bakit may naguhulog kasi po tinataniman po nila. Kasi pag tinaniman mo, lalong meron kang aasang bunga. So, kaya po, yung ibang mga first time yung nakikita po yon, ang tawag po doon, tinataniman po nila yung word. No? Kaya anybody, pwede po yung taniman yan, parang dinidiklaan, Lord, tataniman ko po ito para lalo po ito magbunga. Pero of course, yung word na hawak nyo, para po sa inyo yan. This is your personal promise word from the Lord. Okay? So, hawakan po natin. Bigyan natin ang blessing ng Lord. Father God, thank you for your personal promise word na pinagkaloob po sa amin. Now, Lord, tinatanggap po namin to. Ito po isang miracle word mo para sa amin. Hindi mo po ibibigay ito na hindi po namin mararanasan. Binigay mo ito para iparanas po sa amin. Ini-embrace po namin, tinatanggap po namin. Kasama rin, Panginoon, yung pangakong kami po ay lalong magiging mabuting anak mo. Susunod sa iyo, ikukumit ang aming sarili, gagawin namin, Panginoon, isa ikatutuwa mo, Panginoon. So, salamat, Panginoon, sa 2024 na kami ngayon, Panginoon, ay inyo pong sasamahan, iingatan, tutulungan, kukuberan, Panginoon. Kaya Lord, maging nasa online, Panginoon, i-bless mo po sila. And muli, Panginoon, sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito at binabalik ang magpurit. Ay nga po i-bless, bigang buhay, Panginoon, ang word na hawak namin in Jesus' name. Now receive the blessing of the Lord. Come on. Lord bless you and give you, make His face shine upon you, and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Lord, bless you and give you, make His face shine upon you and be gracious to you. And Lord, turn His face toward you and give you peace. Now, may the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace. More favors, more blessing. Maranasan niyo yung personal promise word ng Lord sa inyo sa taong ito. Bigyang buhay ng Lord at maging patotoo ito sa inyong mga buhay. Mayo po tayong dala yung excitement na maraming gagawin ng Lord sa buhay po natin. Kasama po natin lagi ang Lord kaya sa ating paglisan. Dalhin po natin ang kanyang kapayapaan, kalakasan, kaaliwan, maging ang presensya naman ng Espiritu na siyang sumaatin para lagi tayong makapamuhay ayon sa kalooban ng Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Once again, Happy New Year! God bless you. To God be the glory.